June 26, 2022 nang dumating sa farm itong si Mama Brown. At ngayon ay ano na, February 2026 na. Okay, so 3, 4, 5, 6. So siya ay mag-aapat na taon na sa akin. Tapos dun sa kinunan ko sa kanya, sa SG Demo Farm dun sa Silang, eh siguro nasa ano na siya, 2 years. So dagdagan natin siya ng 4 years, 5, 6. Okay. So sabihin na natin ng mga humigit kumulang 6 years old itong si Mama Brown. At napakaganda naman ng performance dito sa aking farm. At siya ay nanganak ng mga malalaki. Yung isa nga ay dati ayoko pang katayin. Ang ginawa ko, pinalit ko sa dalawang native. Nagkaroon ako ng dalawang native na pangkatay nun. Kapalit lang na isang barako. Okay, so ginamit namin sa ano yan, pista, Pasko. So yan. Ngayon na dumadating na sa punto na si Mama Brown ay humihina na. So paano ako nasabing humihina na? Nakita niyo yung mata, o di ba? So parang tamlay na siya. Ito naman kasi si Mama Brown ay nanganak nito nakaraan. At malaki yung naging anak niya. Yun nga lang, sa kasamaan palad, wala na siyang gatas. Di ba? So nangyari talaga 'yon sa mga kambing na umiidad na. O tumatanda na ang mga kambing. Ayan, mabait pa rin naman siya. Pero syempre, sa production, nahihirapan tayo kasi hindi ko alam kung pare-recover ko pa ba siya o kailangan ko na siya ikal. Di ba? Naririnig ni Mama Brown yan. Ito naman mabait naman tong kambing na to sa. At syempre binigyan ako ng magagandang anak niyan. Okay, kaya syempre nahihirapan din tayo mag-decide ngayon bilang goat racer at animal lover. Syempre katuwang natin sila sa pagpaparami ng ating mga kita sa farm. Yan. Ano naman siya, malakas pa siyang kumain, no? Kita nyo pati yung ating nyug kanyang talagang inuubos yung mga sibol naman yan, hindi ko yan tanim, sibol lang dyan. Okay, ngayon yung pamatcha niya okay naman, hindi siya yung sobrang puti, pero normal naman yan dahil nga nanganak siya. At sumabay pa yung lamig ng panahon, plus yung misis ko nanganak din, so syempre inuuna ko yung aking sariling anak at sarili kong misis. Ayan, tapos medyo napabayaan natin yung mga kambing sa pagkain, sa vitamin, sa deworming. At ngayon lang tayo nakakabawi ulit. Okay, so kayo mga kambing, sa tingin nyo ba tutuloy natin si Mama Brown? Bibigyan na ba natin siya ng isa pang pagkakataon ng mga 2 beses pa mga anak, or panahon na ba para mag-retire na si Mama Brown? Ngayon marami kasing option pwede ko siyang, alam nyo na, sa darating na pista dito sa amin. Tapos yung isa pa ay pwede mo siya ibenta. Ayan, pagdating sa karne. Pero kung breeding, hindi ko na siya may re-recommend sa inyo na pangumpisa. Siyempre kumakain ng bata-bata. Ayan, so talagang papakinabangan na sa kanya ay karne. Ayan, or may option pa tayo kung mayroong mga pet lover, gusto nga gawin siyang pet sa bahay. O yung niyan, meron kasi mga ganun na buyer, yung talagang sila ginagawa nilang pet, yung mga alaga. Tapos pwede naman sa mga veterinarian kung gusto niyo ng kambing na, alam niyo na, para sa pag-unlad ng edukasyon natin. Ayan, yun naman ang purpose natin sa siyensya. Lahat tayo may ambag. So ambag ko yun, ambag na rin ni Mama Brown yun sa ating pagsasaliksik. Nagagalit tuloy, nagtatampo. Sorry naman. Ganun talaga Mama Brown, kasi nga syempre tayo dumadating sa punto na yan, tumatanda. O baka naman gusto mo ako na lang kakain sa'yo? Ganun ba? Kasi ginagawa ko yun sa iba kong kambing. Ayaw ko talaga sila ibenta. Gusto ko ako may alaga, ako ang mismo magkakatay at ako ang mismo kakain. Kami ang kakain. So ganun, depende talaga sa option. So ngayon pinag-iisipan ko, kasi kita nyo naman yung balat nyo.
ano na, yung balahibo pala, yung coat niya. Talagang ano na, medyo magulo na. Hindi lang medyo, talagang magulo na. Pero hindi naman talagang sobrang lala. Ayan. Eh, talaga lang hindi natin mapipigilan kahit sa tao eh. Kahit anong gawin mong paganda, papogi. Pag tumatanda ka na, talaga lumalabas yung mga wrinkles, yung pamumuti ng buhok, nakakalbo. Yan talaga. So sa kambing ganito eh, maan na rin siya eh. Magit ko mo lang 6 years old. Okay. Ay nako Mama Brown. So pag-isipan natin, nakakambing, babalitaan ko kayo kung ano yung naging final decision namin ni Mrs. kay Mama Brown. Ayan. Pero sa ngayon, alagaan muna natin siya, bigyan natin siya ng tamang kalinga. Diba? Pagkain, tubig, tamang masisilungan, tamang init na naibibigay ng kapwa kasamahan niya na kambing na katabi niyang matulog gabi-gabi. So ganoon. Tayo naman eh kahit nagkakatay o kumakain ng alaga, tayo naman eh ginagawa natin yan sa maayos na paraan, kumbaga yung hindi malupit na paraan sa ating mga alaga. Yan. Dahil kahit naman sila ay food ng mga tao, syempre sila ay may buhay na kahit papano nire-respeto natin yon. Kung nakikita nyo yung mga native sa ibang bansa, mga katutubo, kahit nagkakatay sila, nagpapasalamat sila at itinatrato nila na biyaya ang bigay sa kanila na yon, pinrovide sa atin ng Diyos at ng kalikasan. Okay, so yun lang. Tulungan nyo ako mag-decide, pero sa akin pag-isipan ko maigi. Okay mga kakambing, at kung meron kayong tanong, i-comment lang kayo sa ating comment section sa ibang topic pa na maaari ako makatulong sa inyo. Okay, at huwag din kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel na Teacher Farmer Ali para sa mga ganito pang videos na maaaring makatulong sa inyo. Okay, so salamat muli sa inyong tiwala at suporta. Happy Goat Racing, at kita-kits tayo sa next video. Bye bye.